Nakatakda ngayong June 23 ang second status conference sa kaso ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang mga balitang naglalabasan, hindi na naman dadalo sa conference na ito personally si President Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang legal team lamang ang darating at dadalo para to represent him doon sa second status conference ng kanyang kaso. Pero ang International Criminal Court ay nagtakda na ng pitsa sa pagsisimula ng trial proper ng kanyang kaso na crimes against humanity sa ilalim ng pangasiwa ng International Criminal Court. Kailan ito? Ayon sa report ng International Criminal Court, ay gagawin ito sa November 30, 2026. Medyo matagal-tagal pa, June pa lang tayo ngayon. June, July, August, September, October, November. At least 5 buwan pa yan para magsimula itong impeachment trial proper laban kay President Rodrigo Roa Duterte. Sa mga panahong ito, marami pang mangyayari niyan. Marami pang mangyayari. Baka meron pang maaresto na additional doon sa mga nakahilira mga co-perpetrators ng International Criminal Court, kagaya ngayon ni Bato na pinaghahanap, si Senator Bato de la Rosa. Baka by that time, bago dumating ang panahon na yun, baka maaresto na o kaya sumuko na. Di ba? Maraming mangyayari pa yan, 5 buwan pa yan eh. Pangalawa, yung isiniwalat mismo ni Congressman Pulong Duterte na meron siyang reliable source na may warrant of arrest na laban kay Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo ay merong sagutin din sa International Criminal Court dahil nga isa siya sa pinangalanan bilang co-perpetrator doon sa kaso ng crimes against humanity. Di ba? Lumabas na yan dahil siya daw ang tagabayad, tagabigay ng reward money sa mga merong nagawang accomplishment para sa mga drug lord at para sa mga addict. Yan ang lumabas na report. So ngayon, sinasabi naman ng DILG na wala namang ganun, wala pang official information sa kanila kung meron nang warrant of arrest kay Senator Bongo. Wala pa raw ganon. Sige lang. Basta yan ay hindi nanggaling sa gobyerno muna na pagpapaputok ng ganong information. Nanggaling yan kay Congressman Pulong Duterte na isang kaalyado talaga yan ni Senator Bongo. Kung nanggaling sa kanya yon, ayon sa kanya merong reliable source, di siya na. Kung ang naging source ng balita. Pero ang sabi ng gobyerno, walang ganon. Walang ganon ngayon. Di sige, so hintayin na natin. Kaya yung sinasabi natin, maaaring marami pang mangyari. Kasama doon sa umugong na may aresto kay Senator Bongo, nabanggit doon ng ni Congressman Pulong Duterte na maliban kay Go, meron pang 2 dating police officials na kasama doon. Doon ito sa mga ang tawag dito, mga co-perpetrators na pangalanan. Lahat ng ito hihintayin lang natin. In-update ko lang kayo na kasi ano na ngayon, 21 na ngayon, di ba? 21 ngayon. So Lunes 22. Lunes 22, Martes 23. So sa Martes mangyayari ito. Yung June 23 na second status conference ng kaso ni President Rodrigo Roa Duterte doon sa International Criminal Court. Hanggang dyan lang muna ang balita natin dyan sa takbo ng kaso ni President Rodrigo Roa Duterte. Ina-update ko lang kayo kasi hindi na masyado na pag-uusapan ang kasong ito na nakatutok itong mga nakaraan na mga linggo. Nakatutok ang usapin dyan sa mga sigalot sa Senado.
Pero ngayon na medyo tumahimik na, si Alan Cayetano lang ang hindi tumatahimik. Yak-yak pa rin ang yak-yak. Kaya tumahimik itong kaso sa update ng mga pangyayari sa kaso ni President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, kaya nag-update ako sa inyo na ganyan ang pinakabagong update. June 23 ang second status conference at November 30 naman ang pagsisimula ng formal trial sa kaso ni President Rodrigo Roa Duterte. Aabangan natin ang mga kaganapan ng mga ganyan. Kaya silip-silip lamang kayo dito sa ating Facebook page at nang kayo maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.